Sadyang ang panahong ating kinabubuhayan ay masasabing panahon ng sari-saring masasalimuot na bagay. Panahon ng maraming pag-aalinlangan at nakapag-aalinlangang mga bagay. Mga paniniwala, ideolohiya, politika, lalo na sa pananampalataya. Maaaring kaalinsabay ng mabilis na paglago ng sibilisasyon na halos lahat ay nagmamadali. Ay nakaligtaan na ng marami ang bagay na mas lalong dapat pag-ukulan ng masusing pagsusuri. Sa makatuwid bagay, ang usaping sangkot ang ating mga kaluluwa. Sa makatuwid bagay, ang pananampalataya. Magandang araw po sa pagpapatuloy po sa ginagawa nating serye ng pagtalakay at pagbubulgar ng maling aral at doktrina ng isa sa maimpluwensyang samahan ng pananampalataya sa ating bansa, ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo. Sa ating mga nakaraang pagtatanghal, batay na rin sa kanilang paanyaya na kapag may naipakita daw o maipakikita di umano ang sinuman na aral na kanilang itinuturo na hindi nakasulat sa Biblia, batay sa kanilang babasahing pasugo, ito ay dapat ibulgar. Sa gayon daw di umano'y makatutulong pa tayo sa ating kapwa-tao. Dahil dito'y ating patuloy na pagbibigyan ang hamon ng mga manggagawa ni Manalo. Itong nakaraan ay natuklasan natin sa pamamagitan ng Biblia, ang isa sa buong tiwalang pinangahawakan na kahalalan daw di umano ni Manalo ay hindi man lumapat sa kanya. Sa makatuwid bagay ang ukol sa uod na Hakob, kung saan pinatunayan ni Brother Eli sa pamamagitan ng banal na kasulatan na hindi si Manalo ang kinatuparan nito, sapagkat ito'y binutasan ang kamay at paa at walang ibang kinatuparan kundi ang Panginoong Hesukristo. Huwag niyong kakalimutan, ang uod na Hakob may butas ang paa at kamay. Binutasan. Tapos inalisan ng damit. At yung damit, hinapak pagkatapos pinagsapalaran. Sino ba yun? Magaganap ba kay Manalo yun? Sino naman ang hahapak sa damit ni Manalo? Wala po. At sino naman ang mga angaat na bumutas ng paat kamay ni Manalo, Brother Joseph? At ngayong gabi ay atin naman pong aalamin kung lalapat ba kay Ginoong Manalo ang isa sa mga hulang kanyang inaangkin at pilit na ikinakapit sa kanyang pangalan, ang Ibong Mandaragit, na hinuhulaan pa rin ni Propeta Isaias. Simulan po natin ang ating pagtalakay. Lubhang napakaraming mga hula at pahayag sa banal na kasulatan ang buong kapangahasang ikinakapit nila sa pangalan ni Ginoong Manalo, ayon na rin sa pagtuturo ng kanilang grupo. At ang kanila mismong opisyal na babasahin, ang pasugo, ang nagpapatunay ng mga ito, na ito ang ating itatampok ngayong gabi, ang ukol sa Ibong Mandaragit, na binabanggit sa aklat ni Propeta Isaias sa 46 at 11. Ang Ibong Mandaragit di umano ay isa sa matibay na kahalalan ng kinikilalang sugo ng sektang itinatag ni Manalo. Ito ay pinatutunayan ng kanilang mga tagapagturo, maging ng kanilang napaniwalang mga miyembro. Kaya't malimit nating makikita sa ilang mga sasakyan ang salitang Ibong Mandaragit, gaya ng mga truck at mga pampasaherong jeep. At katunayang ito ay opisyal nilang doktrina. Ito ay ginawa ni Manalo ng paksang aralin sa kanilang pagdodoktrina. Kapansin-pansin sa nasabing balangkas ng paksa, sa pasimulang bahagi, di umano, ang Ibong Mandaragit ay isang taong mula sa malayong lupain, ayon sa talatang Isaias 46:11. Ngunit, pagmasdang mabuti na nangkunin ang kahulugan daw ng malayong lupain ay ang Pilipinas, at ang mas lalong nakagugulat ay ang pinagkuhanan ng batayan upang ipaliwanag ang malayong lupain ay ang pahina
1445, hindi ng Biblia, kundi ng world history. Nakakasyak ano po? Isipin nyo na lamang na para lamang mailusot ang kanilang kapritsyo, ay ang tinakbo ay ang world history at siyang pinagpapaliwanag at hindi ang Biblia. Ngunit ang mas lalong malaking panlililang, alam ba ninyong wala naman sa nasabing aklat na world history na sinasabing ang Pilipinas nga ang malayong silanganan, kung kaya't mali na nga ang batayan ay wala pang katotohanan. At bilang patunay pa ng kanilang pag-aangkin na si Manalo nga ang ibong mandaragi, para sa mga iglesia ni Cristo ay ating basahin ang isinulat ng isa sa kanyang mga manggagawa na si Gregorio F. Nonato sa pahina 52 ng Pasugo, labas ng Mayo at Hunyo 1983, na sinabi niya ang ganito: ang pangangaral ni kapatid na Manalo ang katuparan ng hula sa Isaias 46:11. Ang kapatid na Manalo ang tinutukoy na ibong mandaragit at ang Pilipinas ang malayong silangan. Ganito rin ang nakasulat sa isa pang labas ng Pasugo, ang issue ng May-June 1982, sa artikulo na isinulat ng isang manggagawa ni Manalo na nangangalang Idriel Nimban, ay pinatutunayang si Manalo nga raw ang ibong mandaragi nang sabihin niya ang ganito: from the far east, God declared He would send the ravenous bird whose task will be to bring His people back to righteousness. That ravenous bird in the prophecy is Brother Felix Y. Manalo and no other. Ganito rin ang kanilang isinulat sa isa pa nilang aklat, ang Pagbubunyag, page 134. Sa makatuwid, ang taong sinugo ng Diyos na itinulad sa ibong mandaragi ay mula sa malayong silangan o Pilipinas. Sino ang sugong ito? Ito ang sugo ng Diyos sa huling araw, na ito'y walang iba kundi si kapatid na Felix Manalo. Sa napakarami pang labas ng Pasugo ay halos paulit-ulit na kanilang pinatutunayan ang kanilang mapangahas na pag-aangkin ukol sa ibong mandaragi. Gaya ng sinasabi sa May-June 1983 issue, page 52, ay sinabi nila ang ganito: ang gawain ng ibong mandaragit na hinuhulaan sa Isaias 46:11 ay pangangaral ng Ebanghelyo. Tinitiyak din ang hula ng silanganan na panggagalingan ng ibong mandaragit ay malayong silanganan. Ang pangangaral ni kapatid na Manalo ang katuparan ng hula sa Isaias 46:11. Ang kapatid na Manalo ang tinutukoy na ibong mandaragit at ang Pilipinas ang malayong silangan. Ngunit saang bahagi naman kaya ng Ebanghelyo ni Kristo nakasulat na Pilipinas ang malayong silangan? Ang bagay na ito ay question din ng isang dating tagapangasiwa ng sekretariat ng Iglesia ni Cristo na si Milanio Gabriel, nang ibuko niya ang may katusuhang pagpapaliwanag ng kanyang dating samahang inaniban. Ito'y sinulat niya sa kanyang pampletong ang mga lihim at kabulaanan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sa pahina 53 ay hinamon niya ang kanyang dating mga kasamahan nang sabihin niya ang ganito: si Ginoong Felix Manalo nga ba ang ibong mandaragit o ravenous bird na nasa Isaias 46:11? Patunayan nga nila ito na hindi gagamit ng ibang aklat kundi Biblia. Hayag ang katotohanang hindi si Manalo nga ang tinutukoy sa Isaias 46:11, sapagkat sinasabi ng Biblia kung saan ito iniuukol, sa makatuwid bagay sa Israel. Subalit kung imposibleng si Felix Manalo ang katuparan nito, sapagkat hindi man niya marahil na silip ang bayang Israel hanggang siya ay mamatay, ay sino ang tunay na kinatuparan nito ayon sa Biblia?